Si Yahweh ba ang kinikilalang Ama at Diyos ni Jesus? Saan ba galing ang paniniwalang magkaiba ang Diyos na kinikilala ni Jesus sa Diyos na kinikilala ng mga Hudyo? Ito ay isang pagtingin lang sa nag-viral na mensahe na magkaiba raw ang kinikilalang Diyos ni Jesus at ng mga Hudyo. Dahil ang Yahweh ipinakikilala ng Old Testament ay iba sa pinakikilala ng New Testament, lalo na ng Panginoong Yesus. At iyon ang sabi sa naging viral na mensahe sa social media. Sa John 8, may pagtatalo si Jesus at ang mga eskriba at pariseo. Simulan natin sa verse 9. Abraham is our father, they answered. If you were Abraham's children, said Jesus, then you would do what Abraham did. As it is, you are looking for a way to kill me, a man who has told you the truth that I heard from God. Abraham did not do such thing. You are doing the works of your own father. Now dito sinabi ng mga Hudyo o yung eskriba at pariseo na ang ama nila ay si Abraham. Kaya tinanong sila ni Jesus na kung si Abraham nga ang kanilang ama ay dapat ginagawa nila ang ginawa ni Abraham. Pero dahil nga gusto nilang patayin si Jesus at hindi ito ang gawain ni Abraham, ay nangangahulugan na mayroon silang ibang ama at iyon ay maliwanag na hindi si Abraham. Ano ba ang paniniwala ni Abraham patungkol kay Jesus? Bagamat walang nabanggit na Jesus itong si Abraham nung siya ay nabubuhay pa, dahil naman sa may pananampalataya itong si Abraham sa Diyos na nagsasabi ring ang kumikilala sa kanya, ang Diyos, ay kikilalanin din ng kanyang anak na isinugo. Walang iba kundi ang Panginoong Yesus, ay malinaw din na tanggap ni Abraham ang anak ng Diyos na si Jesus. Dahil nga naniniwala siya sa Diyos, ay tanggap din niya si Jesus na nagpapakilala na isa siyang anak ng Diyos. At maliwanag din sa sinabi ni Jesus na if you were Abraham's children, Jesus said, then you would do what Abraham did. At dahil nga gustong patayin ng mga Hudyo itong si Jesus, hindi naman ito ang gawain ni Abraham sapagkat kinikilala niya ang Diyos na nagsugo kay Jesus. Sa Romans 4 verse 3, ganito ang sabi, for what does the scripture say? Abraham believed God and it was counted to him as righteousness. Now, who was the God of Abraham? Sino ba ang Diyos nitong si Abraham? Sa Genesis 50 verses 24 and 25, ganito ang sabi. And Joseph said to his brother, I am about to die, but God will visit you and bring you up out of this land to the land that he swore to Abraham, to Isaac and Jacob. Then Joseph made the sons of Israel swear, saying, God will surely visit you, and you shall carry up my bones from here. Now, sino ba si Jacob? Si Jacob ay anak ni Isaac, na anak naman ni Abraham. So, lolo niya tong si Abraham. Now, tignan natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa apong ito ni Abraham. He said to him, what is your name? And he said, Jacob. Then he said, your name shall no longer be called Jacob, but Israel. For you have striven with God and with men and have prevailed. Sa Genesis 32 verse 27 and 28. Now, sinabi na itong si Yahweh na Diyos ng Israel ay iba daw sa ipinakikilalang Diyos o Ama ni Jesus. Tignan natin. Pero kung kilala ni Jesus si Abraham na ginawa ang kalooban ng kanyang ama na
ipinakikilala, hindi naman siguro mahirap sabihin na pareho ang Diyos at Ama na kanilang kinikilala. Ang katunayan na iisa ang kanilang kinikilalang Diyos ni Abraham at ang kaniyang anak at apo na si Jacob ay makikita natin sa Matthew 22 verse 32 na sinasabi, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. He is not the God of the dead, but the living. So, ang Diyos na ipinakikilala ni Abraham, na kinikilala din ni Jesus, ay ang Diyos na ito na sinasabing siya ang Diyos ni Abraham, maging si Isaac, at maging si Jacob, na ang Diyos na to ay hindi Diyos of the dead o ng mga patay, but ng mga buhay. So, bakit sinabi ni Jesus na iba ang ama ng mga Pariseo at Eskriba sa John chapter 8? Dahil nais ngang patayin ng mga ito si Jesus. At maliwanag na hindi nila ginagawa ang ginawa ni Abraham na sinasabi nilang kanilang ama. Kaya sinabi ni Jesus na iba ang kanilang ama. Sa John 8:44, ganito ang sabi, You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. So, pareho ang kinikilalang Ama at Diyos na kinikilala ni Abraham, Isaac, Jacob at ng Panginoong Yesus. Ang sino mang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay kumikilala kay Jesus na kanyang isinugo. So John 6:29, ganito ang sabi, Jesus answered, The work of God is this, to believe in the one He has sent. So maliwanag po, kapag kung gusto nating malaman ang gawain ng Diyos, ay kailangan tayo ay may paniniwala sa anak o sa Panginoong Yesus. Now, kahit paano ay na-establish na natin na iba talaga ang kinikilalang Diyos ni Jesus, Abraham, Isaac, and Jacob sa mga Eskriba at Pariseo at mga Hudyong hindi naniniwala kay Jesus. Now, anong konklusyon natin? Sa tinalakay nating tanong na kung si Yahweh ba ang kinikilalang Ama at Diyos ni Jesus, nakita natin sa pag-aaral ng John 8 na dahil kinikilala ni Jesus ang kinikilala ding Ama at Diyos nila Abraham, Isaac at Jacob, ay masasabi nating iisa sila ng kinikilalang Diyos. Maging si Paul ay ang kinikilalang tunay na Diyos ay ang Diyos na kinikilala rin ni Abraham. Sa Romans 4 verse 3, For what does the scripture says? Abraham believed God and it was counted to him as righteousness. Maging sa Gospel of Matthew, katunayan na iisa din ang kinikilalang Diyos ni Abraham at kaniyang anak at apo. Ulitin lang natin yung ating binasa kanina sa Matthew 22 verse 32, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. He's not the God of dead but the living. Pero sino naman ang kinikilalang Diyos at Ama ng mga Hudyo? Partikular, ang mga Pariseo at mga Eskriba na kausap ni Jesus sa John 8. Now, basahin natin sa John 8:44 sa Names of God Bible. You came from your father, the devil, and you desire to do what your father wants to do. The devil was a murderer from the beginning. He has never been truthful. He doesn't know what the truth is. Whenever he tells a lie, he's doing what comes naturally to him. He's a liar and the father of lies. And po ang sabi sa John 8:42 sa Names of God Bible version. Bakit sinabi ni Jesus na hindi ang kinikilala niyang Diyos at Ama ang Diyos at Ama ng mga Hudyo? Bakit hindi?
At sinabi pa niyang na ang Diyos daw na kinikilala ng mga Hudyo ay murderer, never been truthful, doesn't know what the truth is, liar and father of lies. Well, the clear answer is in verse 39. Abraham is our father, sabi ng mga Hudyo o ng mga Pariseo at mga Eskriba. If you were Abraham's still children, sabi ng Panginoong Yesus, then you would do what Abraham did. Ano ang patunay para maging anak ni Abraham? Kailangan na ginagawa ang ginawa ni Abraham. Hindi ba ginawa ng mga Hudyong Pariseo at Eskriba ang ginawa ni Abraham? Verse 40, basahin natin. As it is, you are looking for a way to kill me. Gusto raw nilang patayin si Jesus. A man who has told you the truth that I heard from God. Abraham did not do such things. Hindi ito ginawa ni Abraham. Hindi katulad ng mga Hudyo, mga Pariseo at Skriba na gusto nilang ipapatay ang Panginoong Yesus o patayin ang Panginoong Yesus. Kaya ang sabi niya sa 41, you are doing the works of your father. Definitely, hindi ang father na kinikilala, hindi ang si Abraham na kaya sinasabi nilang kanilang ama ang tinutukoy ng Panginoong Yesus dito sa verse 41. Malinaw na hindi nila ginawa ang ginawa ni Abraham at ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus na hindi totoo ang claim nila sapagkat kung mga anak nga sila ni Abraham, di sana'y ginawa nila ang ginawa ni Abraham, ngunit dahil hindi nga nila ginawa at nais nilang patayin si Jesus sa makatuwid, hindi nga sila mga anak. But again, pag-aaralan pa natin yan sa mga susunod pag-aaral, pero hanggang dito muna upang hindi maging mahaba ang ating mga pag-aaral na gagawin. Ang susunod po ay saan ba galing ang katuroang naiba si Yahweh na ipinakikilalang Ama at Diyos ni Jesus. So saan ba galing ang katuroang ito? Sa susunod po pag-aaral. God bless po.